Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Greetings po sa mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Zamboanga. No? Nakatuwang isipin, ang daming followers ng ating Panginoong Jesucristo dyan sa Mindanao. No? Unthinkable yan dati na dadami yung mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Pero ngayon po, napakarami pong mga mananampalataya even po sa Zamboanga. Now, tuloy po natin ang ating talakayan patungkol po sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung Colossians chapter 2 verse 14 to 15. Dito po sa mga talatang ito matatagpuan po natin yung pagkapanalo ng ating Panginoong Jesucristo laban kay Satanas. Ito po ang sinasabi. Verse 14. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Sa Tagalog po, binura na niya ang nasulat na mga batas na laban sa atin. Inalis niya ito sa kalagitnaan natin at ipinako ito sa krus. Hinubaran na niya ng kapangyarihan ang mga pamanaan at mga kapamahalaan. Inilantad niya sila sa madla at inihayag niya ang kanyang pagtatagumpay sa pamamagitan ng krus. Now, ito po mga talata na ito, dito po natin makikita yung tagumpay ng Panginoong Jesucristo laban kay Satanas. At ang primary beneficiary noon ay tayong mga mananampalataya. Now, wala namang problema kay Jesus kung manatili na lang siya sa langit, no? Magpasarap na lang siya sa langit. So, hindi naman kailangan ng Panginoong Jesucristo na mamatay doon sa krus. Subalit, pinili niyang mamatay doon sa krus para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang mayamang biyaya na ipinakita po sa atin. Now, dito po sa mga talatang ito, makita po natin na si Satanas merong kapangyarihan sa atin. Sinasabi po sa ibang mga talata, kagaya po sa Hebreo 2:14. Sabi po rito, si Jesucristo, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, tayo po mga tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So, si Satanas po, yung dyablo po, mayroong kapangyarihan sa kamatayan. Tayo po ay nasa ilalim ng Satanas dati, no? May kapangyarihan si Satanas laban sa atin, yung kamatayan. Kaya po, yung kamandag ng kamatayan, yung kamandag na yon, para tayong tinuklaw. Tapos we're bound to die. Una, namatay na tayo spiritually, tapos mamamatay pa tayo physically. At mamamatay pa tayo eternally. Ano po ibig sabihin nun? Walang hanggan tayong mahihiwalay sa Diyos. Mayroong 3 kamatayan sa Bible. Physical, spiritual, and eternal. So, tayo po ay niligtas ng Panginoon doon sa ganong klaseng kamatayan. At ang Panginoong Jesucristo po ang namatay para iligtas tayo sa kamatayan. So, ito po yung nakasulat dito sa Hebrews chapter 2 verse 14. Now, si Satanas po, sa Biblia po, ang pangunahin niyang ginagawa ay tinatawag siyang accuser. So, sa harapan ng Diyos, ang ginagawa ni Satanas, mag-akusa laban sa atin. Kumbaga, binibilang ni Satanas yung kasalanan natin at sinasabi niya sa harapan ng Diyos, may power ako sa taong to kasi nagkasala to. Kailangan tong mamatay. Kailangan itong parusahan. Kailangan itong mawalay sa Diyos. Pero ang Diyos dahil sa kanyang mayamang habag, isinugo niya ang Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus para si Satanas mawalan ng kapangyarihan laban sa atin. Kaya po ang tinutukoy ritong by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. Yung Old Testament po kasi mga kapatid, ito ay binubuo ng mga kautusan na nilabag natin lahat. Wala tayong ginawa kundi labagin ang kautusan ng Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo dapat maparusahan. Pero ang Panginoong Jesucristo, binuray niya ang nasulat ng mga batas laban sa atin. Inalas niya ito sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus.
Tapos si Satanas, tinanggalan niya ng armas laban sa atin. Kaya si Satanas, he has no power over us, and death has no power over us. Yan po ang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15:55. Where, O death, is your victory? Nasaan ang katagumpayan mo? Sabi ni Apostol Pablo. Nasaan ang katagumpayan ng kamatayan? Nasaan ang kamandag ng kamatayan? So, wala nang kamandag ang kamatayan sa atin. Wala nang kapangyarihan si Satanas laban sa atin. Kaya po, ito yung una nating katuruan, no? Our records of sins have been erased through Christ's death on the cross. Lahat ng record ng ating kasalanan at lahat ng mga nagawa natin in the past, no, na mga kasalanan laban sa Diyos, lahat na yun ay binura na nung tayo ay iniligtas ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Dahil burado na lahat ng ating mga kasalanan sa mayamang biyaya ng Diyos na Isipin niyo po, lahat ng mga kasalanan natin in the past, binura ng Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo. Kaya po yung point number 2 natin, Satan cannot bring charges against us before God. Sabi po sa Revelation chapter 12 verse 10, na si Satanas, yun talagang ginagawa niya, akusahan tayo Paano ka aakusahan ni Satanas kung ikaw ay pinawalang sala ng Diyos? Yun po ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 33. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Sinong mag-aakusa sa iyo? Kahit ano pang kasalanan mo, kahit ano pang nagawa mong pagkakamali sa buhay, paano ka aakusahan ni Satanas ng accuser? Kung ikaw pinawalang sala ng Diyos. So yan po yung mayamang biyaya ng Diyos na pinakita niya sa atin. Our records of sins have been erased, and Satan cannot bring charges against us before God. Number 3 po, Jesus disarmed Satan. Tinanggalan ng armas ng Diyos si Satanas. Put him in open shame by defeating him on the cross. Tignan niyo po yung sabi dito, no? He disarmed the rulers and authorities. Yung rulers and authorities po, most likely, no, sa interpretation natin, demonic rulers and authorities. Mga demonic, si Satanas, tsaka yung mga demonyo, no? Sila yung tinanggalan ng armas, wala silang kapangyarihan ngayon sa atin kasi wala silang kapit, wala silang hold sa atin. Dahil tayo pinawalang sala, binura ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan. Kinoberan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus disarmed Satan, put him in open shame. Alam niyo po yung picture na inahatid dito ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Colossians. Ito po ay parang isang Roman general, no? Si Jesus Christ, Roman general, nakasakay sa isang chariot, may 4 na kabayo. Ganon kasi yung picture ng victory sa Rome. Kaya magkakaroon din kayo ng idea bakit may 4 horses of the apocalypse sa Book of Revelation. Ang nakasakay doon si Jesus Christ, mananagumpay. Tapos doon sa parada na yon, kasi ang isang Roman general pag nagtagumpay babalik sa Rome, meron talagang matinding party tsaka parada. Ang ginagawa ng mga Roman generals, ipinaparada nila yung mga kalaban nila, mga kaaway nila, mga nagapi nilang liderato ng bansa. Halimbawa, meron silang isang bansa na tinalo, yung general na yon, yung mga pinuno noon, mga namamahala doon, ipaparada niya sa Rome yun, mga nakahubad, mga nakakadena. Ito yung picture na gusto ni Apostol Pablo maunawaan natin, na si Satanas ipinarada ng Diyos, pinarada ng Panginoong Jesucristo bilang talunan, nakakadena, tinalo ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi dito, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him, or sa pamamagitan ng krus. Inilantad niya sila sa madla at inihayag niya ang kanyang pagtatagumpay. So, ang Panginoong Jesucristo mananagumpay, tinanggalan niya ng armas at kamandag si Satanas, and He put him in open shame. Paano ginawa ni Jesus Christ yon? By taking the shame upon Himself, He defeated Satan. Paano niya tinalo si Satanas? Paano niya tinalo yung kamatayan? By dying on the cross. By His own death,
He defeated death by His own shame, by taking the shame upon Himself. He put Satan in an open shame. Ganun po katindi yung victory ng ating Panginoong Jesucristo. So Jesus disarmed Satan, put him in open shame by defeating him on the cross. Ano po yung application po natin dito? Number 1, do not be deceived by the snake without venom. Si Satanas po, ahas po, deceiver, manlilinlang, manloloko. Pero tandaan po natin, wala na siyang kamandag. Sabi nga po rito, ulitin ko po yung verse na binasa natin kanina sa 1 Corinthians 15:55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala na pong kamandag sa atin ang kamatayan. Wala nang kamandag sa atin si Satanas. Ang pwede lang gawin ni Satanas sa atin ay manlinlang, manloko, no? Pero hindi pa rin po papayagan ng Panginoon na mangyari yun sa atin sa pamagitan ng kanyang mayamang biyaya. Number 2 po, never be ashamed of Christ and the gospel. Kung ang Panginoong Jesucristo, hindi tayo ikinahiya doon sa krus, napako siya doon sa krus. Tandaan niyo po, si Jesus napako sa krus ng walang damit, walang brief, walang salawal. Open shame. By taking the shame upon Himself, He took our sins, our shame, our guilt away from us. Kaya, bakit natin ikakahiya yung ating Panginoon? Bakit natin ikakahiya yung ganong gospel na meron tayo? Na sometimes, minsan kinakahiya natin, no? Hindi tayo nagpapahalata na Christian sa kapwa natin. Pag mayroong mga gatherings, may mga party, nandun tayo, minsan parang ayaw natin ipakilala na Christian tayo. No, kailangan pangalandakan mo, Kristiyano ka, nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Why? Because Jesus was not ashamed when He died on the cross. Never be ashamed of Christ and the gospel. Huwag po natin ikahiya ang ating Panginoong Jesucristo, maging ang ebanghelyo na dala-dala natin. Maging proud po tayo na yung ating Panginoong Jesucristo namatay doon sa krus. Maging proud tayo bilang mga Kristiyano na we're Christians, yung pangalan natin ay na associated kay Jesus Christ, na I'm proud to be a Christian, I'm proud to be a servant of the Lord Jesus Christ. So never be ashamed of Christ and the gospel. Lagi nating inaharap yan sa tao, pinagmamalaki. Dahil ang Panginoon, siya yung nagmahal at umibig sa atin, nagpakita sa atin ng habag at kagandahang loob. So never be ashamed of Christ and the gospel. Number 3, hold firmly on the victory and sufficiency of Christ. Panghawakan po natin yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo at yung kasapatan ng Panginoong Jesucristo. Now, maraming pagkakataon sa buhay natin, merong mga accusation sa atin. Pwedeng guilt feelings or parang guilty tayo na hiyang-hiya tayo sa mga kasalanan na gawa natin. Yes, totoo, nakakahiya talaga yung mga kasalanan natin. Pero tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na. At sapat ang dugo ng Panginoong Jesucristo para hugasan tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sapat ang Panginoong Jesucristo para mapatawad tayo. Sapat ang Panginoong Jesucristo para iligtas tayo ng Diyos. Sapat ang Panginoong Jesucristo upang maging ganap ang pagpapaging banal sa atin. At ang mensahe po ng Colossians is all about the sufficiency of Christ. Sapat ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo na kailangan dagdagan pa ng mabubuting gawa para maging mabuti ka sa harapan ng Diyos. Si Jesus lang, sapat na. So hold firmly on the victory and sufficiency of the Lord Jesus Christ. Para po sa ating discussion, why is Satan a deceiver, a snake without venom? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group. Bakit si Satanas? He's a deceiver, manlilinlang, at hindi dapat tayo magpanlilan sa kanya. He is a snake without venom, ahas na walang kamandag, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group, at para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord sincerely from the heart. Father, thank you for sending Jesus to be my Savior. He alone can save. His blood is sufficient to take away my sins, guilt, and shame. Satan has no hold on me. I am forgiven,
cleansed, and made holy in the eyes of God. Satan is defeated, and death has no power over me. Now teach me, Lord, to boldly proclaim the gospel without fear or shame, knowing that Jesus saved me by taking the shame upon himself on the cross. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat po sa inyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, ipaalam niyo po sa comment section upang ma-encourage din po ang marami. At huwag po natin kalimutang ibahagi itong devotion natin na to sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.